Heto na po ang pagkain nyo. Kumain po kayo ng kumain. Kung kulang pa po, magsabi lang kayo ha. Salamat. Para nga pala sa'yo. Ano po ito? Gamot? Yan ang regalo ko sa'yo. Para naman magkaroon ka na ng love life. Aba, hindi ka na bumabata. Ha? Paano naman po ako magkaka-love life gamit ang bote na to na may lamang kung ano? Gamot yan. Gamot para mabighani sa'yo si Sir Paeng. Gayuma. Naku, hindi naman po totoo yun. Si Mang Ruben talaga. Ngayon ko lang nalaman na joker po pala kayo, ano? Totoong sinabi ko. Magagamit mo yan. Mapapaibig mo ang lalaking iyong gusto. Basta tandaan mo lang na hindi dapat lalagpas sa 3 patak ang ihahalo mo sa kanyang pagkain o inumin. Hindi man po ako naniniwala sa mga ganitong bagay, salamat pa rin po. Mabisa ang gayumang yan. Sinisigurado ko sa iyo na mabilis umubra ang epekto dyan. Pero tandaan mo ang bilin ko, huwag lalagpas sa 3 patak. Likas na sa atin ang mapagmahal sa ating malapit na kamag-anak. Kahit pa nga kung minsan ay hindi na maganda ang turing sa atin. Kagaya na lang ni Ella na naiwang tagapangalaga ng anak ng kanyang yumaong nakatatandang kapatid. Kahit pa nga nais din niyang magkaroon at bumuo ng sariling pamilya, ay mas binigyan niya ng pansin ang obligasyong naiwan sa kanya. Magkaganon pa man, ay hindi naman niya pinipigilan ang kanyang puso na magmahal. Kahit pa nga hanggang tanaw lang siya. Ngunit dahil sa kanyang kabutihang puso, ay may isang regalo siyang matatanggap. Regalo na magpapabago sa kanyang buhay. Ano kaya ang regalong kanyang matatanggap? Ano-anong pagbabago ang mangyayari sa kanyang buhay? Magiging masaya ba siya o magdudulot lang ito ng sigalot sa kanya at sa mga pamangkin? Halina at sabay-sabay nating pakinggan ang pagbabalik tanaw ni Ella sa parte na ito ng kanyang buhay. Mga baby ko, gising na! Nakapagluto na ako ng almusal. Bangon na kayo. Mas masarap ang iniluto kong tsampurado kapag mainit pa. Good morning, Tita Baet. Ang bango naman. Mukhang gaganahan na naman akong pumasok Aba, syempre. Kailangan masarap ang almusal ng mga baby ko para ganahang mag-aral. Huwag ka pong mag-alala. Dahil kahit ano pong ipakain mo sa amin, gagalingan ko po talaga sa school. Promise ko po sa inyo na aakyat kayo sa stage, katulad po last year. Aba, aabangan ko yan ha. Teka, nasa na ba ang kuya mo? Para sana makakain na tayo at maaga akong pupunta sa kantin. Jan! Bangon na! Huwag mo na akong hintayin pumasok pa dyan sa kwarto mo. Ang ingay mo naman, tita. Natutulog pa ako Kailangan ba talagang sumigaw? Aba, ikaw na nga ang tinawag para mag-almusal. Ikaw pa galit? Hindi ka na lang magpasalamat at kinupkup tayo ni Tita Ella. Manahimik ka nga, Lira. Ganyan puyat ako sa project namin. Baka ikaw ang gawin kong almusal. Ang pangit mo! Mas pangit ka! Kayo talaga. Tama na nga yan at kumain na kayo. Pagkatapos kumain, gumayak na ha. Sasabay ka ba sa amin ni Lira? Hindi na po. Mauna na po kayo. Sabay na lang po kami ng kapitbahay natin. Total, magkaklase naman po kami. Okay. Ano pang hinihintay nyo? Kain na. Magpakabusog kayo para may lakas kayo mag-aral. Sabay-sabay na kumain ng tsampuradong may gatas ang tatlo. Pagkatapos nun ay naunang nagtungo sa paaralan si Ella kung nasaan nakapwesto ang kanyang kantina. Pagdating doon ay tinulungan siya ng kanyang pamangkin na si Lira sa pag-aayos ng mga paninda. Laging ganon ang kanilang ginagawa sa umaga.
Tutulungan siya ng pamangkin hanggang hindi pa nagsisimula ang kanilang klase. Kahit kapag recess ng mga ito ay ganun pa rin. Kaya naman malaki ang kanyang pasasalamat dahil hindi sila pinababayaan ng Diyos. Tita Ella, ayos lang po kayo? Ha? Nandyan ka na pala. Teka, anong merienda ang gusto mo? Hay nako, tita. Huwag mo na po akong isipin. Ako na po ang bahala. Bibilisan ko na lang po ang pagkain para makatulong na ako. Tita, huwag niyo pong titigan si Sir Paeng. Baka po matunaw. Ha? Ay, ano bang sinasabi mo? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Baka mamaya may makarinig sa'yo kung ano pang isipin. Uy, si tita, namumula. Tumigil ka na nga at magmerienda ka na lang. Opo. Isang hotdog sandwich at sopas ang merienda ko. Pakidalian lang at nagugutom na ako. Hoy, kuya! Kung makapag-utos ka, kala mo naman amo ka. Umayos ka nga. Huwag kang makialam. John, hindi maganda na ganyan ka magsalita. Maging sa akin man o sa iba. Ay, pumasok ka na nga lang dito sa loob at kumuha ka na ng pagkain mo. Good morning, Ella. Isang sopa sa akin at soft drinks. Ay, okay po, sir. Gusto niyo po ba ng extra na nilagang itlog? Sige. Alam mo, napakaswerte ng mga pamangkin mo. Meron silang mabait at masipag ni tiyahin. Naku, si Sir Paeng, inuto pa ako. Dahil dyan sa sinabi nyo, libre na po itong itlog. Hindi naman kita binobola. Yan din ang naririnig kong sinasabi ng mga co-teacher ko. Naniniwala naman po ako sa inyo. Basta, kayo na po ang bahala sa kanila, ha? Ito na nga po pala ang order ninyo, sir. Salamat, Ella. Ay, ang pogi talaga ni Sir Paeng. Napakabait pa at palaging nakangiti. Kung magkakaroon man ako ng asawa, gusto ko yung tulad niya. Pero, mas okay kung siya. Uy, ang harot mo, Ella. As if namang mapapansin ka niyan. Bukod sa mataba ka na, ang itim mo pa, hello. Well, libre naman ang mangarap, di ba? Hanggang matapos ang oras ng recess, ay tinititigan lang ni Ella si Paeng. Pero attentive pa rin siya sa mga estudyanteng bumibili. Nang matapos ang recess ay nagligpit na siya ng ilang mga kinainan ng mga nahuli. Nililinis din niya ang lahat ng lamesa. Nasa ganoong ginagawa siya nang makita niya ang pulubi na lagi niyang binibigyan ng pagkain. Nagkakalkal ito sa basurahan. Dahil sa awa na rin ay tinawag niya ito. Mang Ruben! O ano pong ginagawa niyo sa basurahan? Hindi po ba ang sabi ko sa inyo, pwede naman kayo lumapit sa akin para manghingi? Ang dumi ng mga nandyan Baka mamaya magkasakit pa kayo sa ginagawa niyo. Pasensya ka na, Ella. Nagugutom na kasi ako. Nahihiya naman akong lumapit sa'yo. Lagi mo na lang akong pinibigyan ng pagkain. Ano ba naman siya? Hay, Mang Ruben. Hindi ko naman ikalulugi ang pagbibigay sa inyo ng pagkain. Isa pa, naniniwala ako na kapag may blessing ka, i-share mo. Dahil lahat ng mabuting ginawa mo sa iyong kapwa ay babalik sa iyo. At baka nga doble pa. Kaya sige na, halina po kayo rito. Kukuhanan ko lang po kayo ng sandwich at sopas, ha? Napakabuti talaga ng iyong puso. Kaya ka siguro swerte sa buhay. Maraming salamat, ha? Anytime. Basta po kayo, Mang Ruben. Okay? Pero sa susunod po, ha? Magsabi na lang kayo sa akin. Huwag na kayo magkalkal ng basura. Marumi po yan Baka mamaya makakuha pa po kayo ng sakit. Maraming salamat talaga. Pangako, susundin ko ang iyong sinabi. Napakabait mo talaga. Hindi bale, dadating ang panahon na makababayad din ako sa'yo. Tumangulang si Ella at nagtungo na sa loob ng counter para ikuha ng pagkain si Mang Ruben.
Simula nang siya na ang humawak ng kantina sa paaralan, ay hindi niya nakakalimutang abutan lagi ng pagkain ang matanda. Naging routine na niya yon sa araw-araw. Kapag wala namang pasok, ay pumupunta pa talaga siya sa pinupwestohan nito kapag nanglilimos. Masaya siya sa tuwing ginagawa niya yon. Kuya John, sasabay ka po ba sa amin? Para sana po matulungan mo kami magbitbit ng mga gamit. Ano? Pagbubuhatin mo ako? Ayoko nga. Isa pa, sabay-sabay kami ng mga kaibigan kong uuwi. Kaya nyo na yan. Ang tamad mo talaga. Nakakaya kay Tita Ella. Pinag-aaral ka pero hindi ka man lang makatulong sa mga simpleng bagay. Manahimik ka nga. Hindi naman natin siya pinilit na gawin yun Siya ang bida-bidang nagpresenta. Pwede naman tayo kina Lola. Pero kinuha niya tayo. Kaya hayaan mo siya. Nakakainis ka! Oh, ano na naman ang pinagtatalunan nyo? Si Kuya po kasi. Sumbungera. Mauna na ako sa inyo. At baka maiwan pa ako ng mga kaibigan ko. Diretso uwi ka, ha? Pero hindi na sumagot ang kanyang pamangkin at dali-dali na itong tumakbo. Napapailing na lang si Ella sa inasal ng lalaking pamangkin. Magkaganon pa man ay hindi niya naman ito nagawang pagalitan sapagkat ayaw niyang mas lalong mapalayo ang loob nito sa kanya. Kaya binitbit na lang niya ang iba pang gamit na hindi na kayang hawakan ni Lyra. Kasama na ang isang supot ng pagkain na inilaan niya para kay Mang Ruben. Paglabas nila ng eskwelahan ay natanaw na nila ang matandang namamalimos. Mang Ruben! Uuwi na po kami ni Tita Ella! Heto po ang hapunan ninyo, Mang Ruben. Aba, talaga nga namang hulog ka ng langit. Maraming salamat sa iyo. Tama po kayo, Mang Ruben. Talagang hulog ng langit ang Tita Ella. Napakabait po niya at talagang magaling po na mag-alaga. Nako, binola pa ako nito. Alam ko namang gusto mo lang ng merienda sige po, Mang Ruben. Uuwi na rin po kami, ha? Paniguradong nagugutom na rin po ang alaga ko. Mag-ingat po kayo palagi, ha? Pumara ng tricycle si Ella at isinakay doon ang kanilang mga dalang gamit. Ilang minuto lang ang lumipas at narating na nila ang bahay. Sandaling nagpahinga lang si Ella at hinandaan ng merienda ang pamangking babae. Sa araw-araw ay ganon ang kanilang ginagawa. Lumipas pa ang mahigit 1 linggo. Araw yon ng Sabado. Isang hindi inaasahang panauhin ang dumating. Sir Paeng? Ano pong ginagawa niyo rito sa amin? Nandyan bang Tita Ella nyo? Gusto ko sana siyang makausap. Ay, sandali lang po at tatawagin ko. Pasok po muna kayo at maupo. Gusto niyo po ba ng juice? Masarap po magtimpla ng juice ang tita ko. Sige. Wait lang po sir ha, tatawagin ko na po si tita. Sir Paeng, anong hangin na nagdala sa iyo sa aming munting bahay? Magandang araw, Ella. Hangin talaga. Pero gusto sana kitang makausap tungkol kay Jan. Kay Jan? May ginawa po bang mali ang pamangkin ko? Ay nako, nakakahiya naman. Wala siyang nagawang mali. Gusto ko lang sana siya na ipagpaalam kung papayag kang isali ko siya sa basketball team. Para na rin sa paghahanda sa pagka-college niya. May kaibigan kasi ako na nagtatrabaho sa isang university. Siya ang may hawak ng sports. At nabanggit niya sa akin na pwedeng makakuha ng scholarship ang mga miyembro nun. Makakatulong din yun sa inyo. Ay, yun ba? Naku, wala namang problema sa akin, Sir Paeng. Basta gusto niya ayos na rin po sa akin. Napakapalad na bata. At ikaw ang naging tiyahin niya. Sir, magmerienda po muna kayo. Salamat. Nag-abala ka pa. Naku, wala po yan. Kayo pa nga po ang nagpunta rito at inalok kami ng magandang oportunidad. Kaya salamat po.
Maiksi man ang kanilang naging pag-uusap, ay hindi maikakaila ni Ella na mas lalo niyang nagugustuhan ang guro. Hindi lang dahil sa matagal na niya itong iniibig, kundi dahil na rin sa nakikita niyang pagmamahal nito sa kanyang panganay na pamangkin na si Jan. Simula ng araw na yon ay madalas nang magkasama sina Paeng at Jan. Hindi tuloy mapigil ni Ella ang mas ibigin nito. Oh, kumain na kayo. Masarap ang niluto ko. Wow! Sotanghon! Paborito ko po ito. Lahat naman paborito mo eh. Matakaw ka kasi. Bahala ka. Panigurado't lolobo ka na parang baboy. Jan, huwag ka naman ganyan sa kapatid mo. Isa pa, wala namang problema kung tumaba siya eh. Nasasabi mo lang yan dahil sa mataba ka rin. Kuya! Ang bastos ng bibig mo! Jan, ganyan bang itinuro ko sa iyong asal? Hindi pwedeng ganyan ka makipag-usap sa mga mas nakakatanda sa'yo. Matuto kang gumalang. Ayokong may masabi ang ibang tao sa inyong dalawa. Ganun ko kayo kamahal. Pasensya na po kayo, Tita Ella ha. Wala naman silang pakialam sa buhay natin. Hindi naman silang bumubuhay sa atin. Hindi rin sila nagbibigay ng pambili natin ng pagkain. Kahit na. Bilang tumatayong magulang niyong dalawa, hindi ka tanggap-tanggap na makarinig ako ng ganung bagay sa iba. May nakapagsabi rin sa akin na ikinakahiya mo ko, Jan. Totoo ba? Wala naman akong sinasabi na ikinahihiya kita. Ang sabi ko lang, mataba ka na talaga kahit noon pa. Nagsabi lang naman ako ng totoo. Kuya naman! Hindi ka dapat nagsasalita ng ganun tungkol kay Tita Ella. Siya ang bumubuhay at nagpapaaral sa atin. Huwag na lang sanang maulit. Naiintindihan niyo ba ako? Oo na. Opo, Tita. Pasensya na po talaga. Sige na. Kumain na kayo habang mainit pa ang sabaw at hindi pa sinisipsip ng sotanghon. Malungkot man at nasaktan sa trato sa kanya ng pamangkin, ay pilit pa ring ngumiti si Ella. Batid niya sa kanyang sarili na hanggang ngayon ay hindi pa rin natatanggap ni Jan ang pagkawala ng ina ng mga ito. Kaya naisip niyang mas iintindihin na lang muna niya ang binatang pamangkin. Matapos ang araw na yon ay wala naman nang narinig pang kahit ano ang dalaga. Kaya kahit papaano ay nakakampante siya. At mas tumataas ang kanyang pag-asa na magkakasundo rin sila. Oh, Sir Paeng, napadalaw po kayo. Linggo ngayon ah, may problema po ba kay John? Wala naman. May nais lang ako malaman tungkol sa mga magulang niya. Napapansin ko kasing malungkot siya kapag usapang pamilya na ang napag-uusapan sa team. Ganun po ba? Maupo ho muna kayo. Gusto niyo po ba ng maiinom? Hindi na. Ayos na ako. Ano po ba ang gusto ninyong malaman? Ano ba ang nangyari sa ama at ina ng magkapatid? Gusto kong mas maintindihan ng mga player ko. Namatay ang ama nila sa isang aksidente. Hindi pa naisisilang noon si Lyra. At dahil na rin hindi makakasundo ng ate kong magulang ng asawa niya at masela ng kanyang pagbubuntis, umuwi na lang siya dito sa amin. Wala namang problema sa akin yun eh. Sa totoo lang, napakasaya ko nga na matulungan ng ate ko na mag-alaga sa mga pamangkin ko. Masaya naman kami noon. Sa aksidente pala namatay ang kanyang ama. Kawawang bata. Hindi pala niya nakasama ng matagal ang kanyang ama. Opo, sir. Nang maipanganak si Lyra, laging sa akin ay iwan ng mga bata dahil bumalik sa trabaho ang kanilang ina. Pero minala si ate. Hinold up siya at sinaksak. Simula nun, parang lagi nang galit sa mundo si Jan. Nakakalungkot nga naman talaga mawalan ng mga magulang ng maaga. Pero swerte pa rin naman sila. At ikaw ang naging tita nila. Maswerte rin naman ako sa kanila. Para akong biglang nagkaroon ng mga anak eh. Bagay na alam kong imposible na magkaroon ako. Huwag mong sabihin yan. Mabait at maalaga ka. Kaya dadating ang panahon,
na magkakaroon ka rin ng sariling pamilya. Kinikilig naman si Ella sa sinabi ni Paeng. Kahit pa nga alam niyang sinabi lang yon ng guro dahil sa mabait ito. Bagay na nagustuhan ng dalaga na katangian ng binata. Hindi rin naman nagtagal ang guro at nagpaalam na itong tutungo sa court para silipin ang pag-iensayo ng mga players niya. Nang makaalis na ang guro ay hindi mapigilan ng dalagang managinip ng gising, kung saan ay magkasama sila ni Paeng at masayang namumuhay na parang mag-asawa. Kuya! Oh, bakit? Mangungulit ka na naman ba? Gusto kitang makausap. Tungkol saan? Sabi sa akin ng isang kaklase mo, sinasabi mo raw na nakakadiri si tita. Kuya naman, bakit naman ganun ang trato mo sa taong nag-aalaga at nagmamahal sa atin? Siya na lang ang meron tayo. Tapos, ganyan ka pa? Hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? Pinagsasabihan mo ba ako? Oo, dahil hindi na maganda ang inaasal mo. Pinag-aaral at pinapakain tayo ni tita. Pinatira pa tayo dito. Kaunting respeto naman, kuya. Ang alam kong bilog ay ang katawan ni Tita Ella at hindi ang ulo mo. Ang sama ng ugali mo! Alam mo ba na umiiyak gabi-gabi si tita sa ugali mo? Hindi ka nga nagpapasaway sa paaralan, pero ang bastos mo namang sumagot sa kaisa-isang pamilya na meron tayo. Hindi siya si Mama. Kaya wala akong pakialam kung ano ang nararamdaman niya. Kaya wag mo na akong pakialaman. Sobra ka na, kuya. Kung buhay lang si Mama, panigurado siyang babatok sa'yo. Kapag narinig niya ang mga sinasabi mo, malaki ang utang na loob natin sa tao tapos ganyan ka? Eh di magsama kayo. Pesteng buhay to. Isa pa, nakakahiya siya. Ang pangit na nga niya, ang taba pa niya. Nagbago ka na, kuya. Hindi ka naman dating ganyan ah. Nakakadismaya ka. Pwede bang lubayan mo na lang ako? Naiirita ako sa'yo. Alis! Yun naman ang inabutang eksena ni Ella. Hindi man niya batid kung ano ang dahilan ng pagsigaw ni Jan sa kanyang kapatid, ay sinaway niya ito. Lalo na nang makita niyang nangingilid na ang luha sa mga mata ng babaeng pamangkin. Pagod na pagod pa siya ng mga sandaling yon, kaya hindi niya napigilan ang sarili nang biglang itulak ni Jan si Lyra. Mabilis na lumipad ang kamay ni Ella sa pisngi ni Jan. Dahil doon ay natigilan silang tatlo. Sinampal mo ako? Jan, nabigla lang ako. Sinungaling! Ang sabihin mo, matagal mo na akong gustong saktan. Pangit ka na nga, salbahe ka pa. Hindi totoo yan. Mahal ko kayong magkapatid. Ito ang tandaan mo. Kahit kailan, hindi kita matatanggap na tagapag-alaga namin. Dahil hindi ikaw si Mama. At kahit kailan, hindi ka magiging siya. Kuya, tama na! Magsama kayong dalawa. Jan! Tita Ella, sorry po. Dahil po sa akin, nagtalo na naman kayo ni Kuya. Sorry po talaga. Hindi. Wala kang kasalanan. Siguro kulang pa ang ginagawa ko para matanggap ako ng kuya mo. Huwag ka na umiyak. Sorry po talaga. Pahilang niyakap ni Ella ang kanyang pamangking dalagita. Alam niyang nabigla siya sa kanyang naging kilos. Dahil kahit minsan ay hindi naman niya talaga napagbuhatan ng kamay ang mga ito. Dala na rin siguro ng kanyang pagod at stress sa araw-araw. Lalo na at dumodoble kayod siya para sa paghahanda sa pagkokolehiyo ni Jan. Mang Ruben, eto na pong tanghalian niyo. Ay, salamat Ella. Napakabait mo talaga. Oh, bakit parang ang tamblay mo? May problema ba? Ay, wala po ito. Ella, hindi man tayo magkadugo, pero halatang malalim yang iniisip mo.
pwede mo namang ibahagi sa akin ang dalahin mo. Si John po kasi hindi ko na po alam ang gagawin sa kanya. Ginagawa ko naman po ang lahat pero mukhang kulang pa. Natatakot ako na baka hindi na niya ako matanggap. Hindi naman po sana problema yun eh. Kaso ayokong lumaki si Lyra na nakikitang hindi kami okay ng kuya niya. Mas habaan mo pa ang iyong pasensya. Ganyan talaga ang mga kabataan ngayon. Pero isipin mo na lang na hindi naman pwede magbunga ng santol ang mangga. Kaya naniniwala akong may mabuting puso rin ang iyong pamangkin. Hindi pa lang niya siguro naiintindihan ang mga nangyari sa kanila. Alam kong darating din ang panahon na lalambot ang puso niya sa'yo. Sana nga po. Ay, pasensya na po kayo kung ginawa ko pa kayong tagapakinig ng mga dilema ko. Nakakapagod din po kasi. Pero gagawin ko po yung payo ninyo na masahabaan ko pa ho ang pasensya ko. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Naniniwala akong mahal ka rin ng iyong pamangkin. Pero sa ngayon ay nabubulag pa siya sa mga hinanakit niya sa mundo. Salamat po. Sige na po, kumain na po kayo. Babalik na rin po ako sa kantina. Baka naroon na rin po ang mga bata eh. Ubusin niyo po yan ha. Sige. Huwag mong kalimutan ang mga sinabi ko ha. At lagi mong tandaan na hinding-hindi ka pababayaan ng Diyos. At saka, salamat sa masarap na tanghalian. Umalis na si Ella at muling bumalik sa loob ng kantina. Naabutan niyang nandoon na ang magkapatid. Nagbubulungan pa nga ang mga ito nang makita siya. Pilit ang ngiting nilapitan naman niya ang mga ito. Ngunit nabura rin yun nang nagmamadaling umalis si John na may dalang tray ng pagkain. Malungkot na sinundan niya lang ng tingin ang papalayong pamangkin. Napansin naman yun ni Lyra, kaya nilapitan siya ng dalagita at hinila palapit sa isang lamesa na nasa loob ng counter. Hello po, Tita Ella! Halina po kayo at kumain na tayo ng tanghalian. Mauna ka na. Baka may bibili eh. Wala naman pong bumibili eh, kaya sabay na po tayo. Ay nako, ang baby girl ko naglalambing. Dahil dyan, sasabayan na kita. Dito po kayo maupo oh. Kukunin ko lang po ang iba pa nating pagkain. Ha? Okay naman na ang lamesa. May ulam at kanin na rin. May kulang pa ba? Basta po! Mabilis na pumasok sa parte ng kusina si Lyra at kinuha roon ang sorpresang inihanda nila ng kanyang nakatatandang kapatid. Masayang-masaya ang dalagita sapagkat ang kanyang kuya mismo ang nakaisip ng ideyang yon bilang paghingi ng tawad. Nang makuha na yon ay mabilis na siyang bumalik kung saan naiwan si Ella. Tita Ella, para po sa'yo. Oh, ano naman to? Graham de leche po. Peace offering po namin ni Kuya. Aba, ang sweet naman ng mga alaga ko. May Graham de leche na nga, may letter pa. Ideya po ni Kuya yan. Nahihiya lang po siya dahil sa nangyari kagabi. Gusto nga raw po niya sanang humingi ng tawad. Pero ayaw naman po dyan na siya po ang mag-aabot. Ayos lang yun. Ang saya-saya ko. Ay, salamat sa inyo ha. Mas gaganahan ako magtrabaho nito. Kami po ang dapat na magpasalamat. Naku, tama na nga. Kumain na tayo. Para akong biglang nagutom. May masarap pa akong dessert na titikman eh oh. Masaya namang nagsalo ang magtiyahin. Habang si John naman ay napapangiti habang pinapanood ang kanyang kapatid at tiyahin. Hindi man sila close ng kanyang tita Ella, ay alam naman niya sa kanyang sarili ang mga ginagawa nito para sa kanilang magkapatid. Oh, Ella.
Para saan ang dala mo? Ito po, sir. Ibibigay ko po kay Mang Ruben para may panghapunan na po siya. Talaga? Ang bait mo talaga. Kaya ka siguro biniyayaan ng Diyos. Dahil mabuti ang puso mo. Oh, sige na pala. Mauna na ako. May practice pa ang team eh. Sige po, sir. Ingat po kayo. Ang pogi talaga ni Sir Faing. Aba, oo nga. Bagay kayo. Ay, Mang Ruben naman! Ay, ano ba yan? Nagulat po ako sa inyo. Kanina pa po ba kayo dyan? Hindi naman masyado. Ganun po ba? Ay, teka, ito nga po palang hapunan ninyo. Masarap po yan. Pritong pork chop. Ipinagbalot ko na rin po kayo ng sinigang na baboy. Salamat. Maiba ko. May gusto ka ba sa gurong yun? Aba, magaling kang mamili. Mabait na, gwapo pa. Wala ka bang planong mag-asawa? Para may katuwang ka na rin sa pag-aalaga sa mga pamangkin mo. Naku po, si Mang Ruben naman. Parang may lalaking papatol naman sa akin. Bakit naman wala? Napakabuti ng puso mo. Mukhang bagay kayo ni Sir. Pareho kayong mabait. Gutom lang po yan. Ang mabuti pa po bumalik na ako doon sa kantina para makuha ko na po ang ibang gamit na iuuwi. At malamang naghihintay na rin po sa akin si Lira. Huwag kang mag-alala, Ella. Dadating ang panahon. Makakapiling mo rin sa araw-araw ang taong mahal mo. Palabiro po talaga kayo, ano? Binalikan ni Ella ang kanyang pamangkin na naghihintay sa kanya. Kasama nito ang nakatatandang kapatid na nakasimangot habang patuloy sa pagpapatong-patong ng mga gamit sa kamay nito si Lira. Mas lalong lumaki ang kanyang ngiti nang makita yon. Jan, sasabay ka sa amin ngayon sa pag-uwi? Hindi pa ba halata? Aray, Lira! Dahan-dahan naman! Ang sungit mo kasi. Tinatanong ka na maayos tapos ganyan ka sumagot. Nakakatuwa naman. Ang cute yung tignan. Pwede na ba tayong umuwi? Ang bigat-bigat naman ng mga ito. Tama lang yan. Dahil ngayon ka lang sumabay pa uwi. Ikaw muna ang magbitbit ng mga binubuhat ni Tita Ella, no? Oo na. Tara na kasi. Na-check nyo na ba ang gasol at mga saksakan? Tapos na po. Okay na po ang lahat. Kung ganun, tara na. Bagamat nakasimangot si Jan, ay labis naman ang saya ni Lira at Ella. Sa unang pagkakataon ay sasabay sa kanilang pag-uwi ang binata. Bukod pa roon ay nagbuhat din ito ng mga gamit na hindi naman ito ginagawa dati. Kaya naman, nang makauwi na sila ay hinandaan niya ng merienda ang mga ito. Ang magkapatid na rin ang kanyang tinanong kung ano ang gusto nilang hapunan. Ngunit mas nagulat siya nang si Jan ang sumagot at sinabi nitong ang natirang sinigang na lang ang kanilang uulamin dahil baka masayang. Nang gabing yon at maging ng mga sumunod na araw ay masaya lang silang tatlo. Kahit masungit pa rin si Jan. Ella! Oh, Mang Ruben! Kayo na ko pa po kayo hinihintay Ipagbabalot ko na lang po sana kayo. Pero dahil narito na po kayo maupo na po kayo riyan. Iyahanda ko na lang po ang inyong pagkain. Ay nako, salamat. Gutom na nga ako. Oo nga pala. May naipon na ako. Malapit na akong makabili ng bubong para sa aking barong-barong. Talaga po? Ay mabuti naman. Lalo na at malapit na ang tag-ulan. Pero alam niyo po, matagal na sana kayong may bubong kung ginamit nyo na muna ang ibinigay kong tulong sa inyo. Ano ka ba naman? Pinapakain mo na nga ako. Sapat na tulong na yon. Lalo na at alam kong nag-iipon ka rin para sa iyong mga pamangkin. Kaya huwag mo nang alalahanin yon. Ay, may
ibibigay nga pala ako sa'yo. Oh, heto na pong pagkain nyo. Kumain po kayo ng kumain ha. Kung kulang pa po magsabi lang kayo. Salamat. Para nga pala sa'yo. Oh, ano po to? Gamot? Yan ang regalo ko sa'yo. Para naman magkaroon ka na ng love life. Aba, hindi ka na bumabata. Ha? Paano naman po ako magkaka-love life gamit ang bote na ito na may lamang kung ano? Gamot yan. Gamot. Para mabighani sa'yo si Sir Paeng. Gayuma, hindi naman po totoo yun. Si Mang Ruben talaga. Ngayon ko lang nalaman na joker po pala kayo, ano? Totoo ang sinabi ko. Magagamit mo yan. Mapapaibig mo ang lalaking gusto mo. Basta tandaan mo lang na hindi dapat lalagpas sa 3 patak ang ihahalo mo sa kanyang pagkain o inumin. Hindi man po ako naniniwala sa mga ganitong bagay, salamat pa rin po. Mabisa ang gayumang yan. Sinisigurado ko sa iyo na mabilis umubra ang epekto niyan. Pero tandaan mo ang bilin ko. Huwag lalagpas sa 3 patak. Natatawang tumango na lang si Ella bago muling bumalik sa likod ng counter. Hanggang sa makauwi siya ng araw na yon ay natatawa pa rin siya sa isiping gayuma ang iniregalo sa kanya ni Mang Ruben. Napapailing pa siyang inilagay na lang yon sa loob ng refrigerator. Matapos yon ay natulog siya ng mahimbing. Tao po? Ella? Nandyan na! Sir! Ay, pasok po kayo! Hinahanap niyo po ba si Jan? Hindi. Nandito ako para sana kumuha ng photocopy ng birth certificate ni Jan. Irirehistro ko kasi siya sa mga mag-e-exam para sa scholarship. Ganun po ba? Sandali lang po Lira, halika sandali. Yes po, tita. May utos po ba kayo? Pasuyo nga ako ng envelope na nasa unang cabinet ko. Sige po. Sir, sandali lang po ha. Kukuhanan ko po kayo na maiinom. Okay lang ba kung kape na lang? Sige po, sandali lang. Nagmamadaling nagtungo ng kusina si Ella. Habang nagtitimpla siya ay saka sumagi sa kanyang isipan ang ibinigay ni Mang Ruben. Ano kaya kung subukan ko yung binigay ni Mang Ruben? Ano kaya mangyayari? May bisa kaya? O baka binibiro lang ako ni Mang Ruben? May pag-aalinlangan man ay itinuloy pa rin ni Ella ang kanyang naiisip. Pagkatapos nun ay bumalik na siya sa sala, bit-bit ang mainit na kape. Ay, pasensya na po kayo kung medyo natagalan ha. Heto na po pala ang kape ninyo. Salamat. Tita, ito po ba? Oo, yan nga, salamat. Ito na po pala ang kopya ng birth certificate ni Jan. Nakangiting kinuha ni Paeng ang inaabot na papel ni Ella. Pagkatapos nun ay ininom niya ang kapeng tinimpla ng dalaga. Lingid sa kanyang kaalaman ay may ibang inihalo doon ang babae. Sandali pa silang nagkwentuhan bago nagpasyang umalis ang binata. Hello Ella. Gumaganda ka yata Mukhang may nagpapakilig sa'yo Si Sir naman. Ano po ang order niyo? Ano ba ang masarap? Siyempre, lahat po. Ako pa ba? Alam ko naman yon. Kaya nga, gustong-gusto ko ang mga niluluto mo. Bigyan mo na lang pala ako ng pansit at okoy. Anong drinks po? Coke na lang. Eto po. Pagkabigay ni Ella ng order ni Sir Paeng ay umalis na rin ito. Kaya naman inasikaso na rin ni Ella ang iba pang bumibili nang bigla siyang bulungan ng kanyang pamangkin. Tita, tignan niyo po si Sir Paeng. Kanina ka pa niya tinititigan. Mukhang magkakaroon na ako ng tito
Ang galing naman! Ha? Ano bang sinasabi mo? Huwag ka nga maingay dyan. Baka mamaya niyan may makarinig. Isa pa, hindi siguro ako tinititigan yan. Wala naman siyang dahilan para gawin yun, ano? Ikaw talagang bata ka. Napakamot na lang sa ulo niya si Lyra nang kurutin siya sa tagiliran ni Ella. Habang si Ella naman ay pilit na itinatago ang kilig na kanyang nararamdaman. Pero mas kinilig siya nang mag-uwian na dahil inalok sila ni Paeng na ihahatid sa kanilang bahay. Sa loob ng 1 linggo ay ganoon ang ginagawa ng binatang guro. Minsan pa nga ay sinusundo sila papasok sa paaralan, kaya hindi maaalis ang pagdududa sa 2 pamangkin ng dalaga. Oh, kain lang kayo dyan ha. Marami pa sa kaldero. Kuha lang kayo ng ulam. Okay. Teka nga. Bakit ba parang ang tamlay ninyong dalawa ha? May nangyari ba sa school? Tita Ella? O bakit? May sasabihin ka ba? Tita Ella, kayo na po ba ni Sir Paeng? Araw-araw na po kasi siyang nagpupunta dito eh. Hatid sundo pa po tayo pag may pasok. Ha, ano ba? Ano ba yung sinasabi mo? Magkaibigan lang kami ni Sir. At isa pa, tinulungan niyang makapasok sa universidad ang kuya mo. Sigurado ka po ba? Oo naman, ano ba kayo? Parang papatulan naman ako ng teacher niyo na yun, no? Napakalayo namin. Di ba crush mo po siya? Lyra! Uy, si tita, namumula. So, may gusto ka po kay Sir Paeng? Well, mabait po siya at magkasundo kami. Kaya approve siya sa akin. Ha? Ano bang sinasabi niyo? Hindi naman nanliligaw sa akin si Sir Paeng. Tsaka, mapapansin ba naman ako noon? Hindi naman, di ba? Gwapo siya. Pangit ako. Maganda ang katawan niya. Tapos ako, mataba. Kaya, tumigil na kayo sa mga iniisip niyo, ha? Or baka naman, may gusto po siya sa'yo. Hindi pa lang siya nanliligaw. Ay, pwede! Naku, ngayon pa lang nasasabik na akong maging kayo. Tumigil ka nga. Magsikain na lang kayo. Hay nako, hindi po bagay sa'yo ang magpanggap, Tita Ella. Napapangiti naman si Ella habang kumakain. Pakiramdam niya ay napaka-blessed niya. Nito kasing mga nakaraang araw ay unti-unti na siyang napapalapit sa kanyang pamangking lalaki. At lagi pa niyang nakakasama ang lalaking kanyang lihim na iniibig. Ay, sakit ng likod ko. Ella, ayos ka lang ba? Ay, kabayo! Oh, Sir Paeng! Kayo po pala. Naku, nakakagulat naman po kayo. Teka, may kailangan po ba kayo? Ella, gusto ko sanang sabihin sa'yo na gusto kita. Mahal na nga yata kita. Ha? May sakit ho ba kayo? Nagdedeliryo? Ayos lang po ba kayo? Totoo ang sinasabi ko. Mahal na yata kita. Seryoso ako sa'yo, Ella. Gusto kitang ligawan. Gusto kong ikaw na ang makasama ko habang buhay. Kung iyong mamarapatin, nais kong umakyat ng ligaw. Ligawan? Ako? Sigurado ka po ba? Sigurado ako sa aking nararamdaman. Mahal na kita, Ella. Sana ipagbigyan mo akong maipakita ko sa'yo na tapat ang hangarin ko. Simula ng araw na yon ay niligawan na siya ni Paeng. Lagi siyang binibigyan nito ng